Naglalagas ba ang pilik mata mo? Panoorin mo ang video nito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung tila maliit lamang na bahagi ng ating katawan pero malaki ang papel sa kalusugan ng ating mga mata. Ang pilik mata. Tara, let's discuss. Ang pilik mata or eyelashes ay yung maliit na buhok na tumutubo sa ating mga talukap or eyelids, sa itaas at sa ibaba ng ating mga mata. Madalas iniisip natin na pampaganda lamang ito, lalo na para sa mga kababaihan. Pero ang totoo, meron itong mahalagang tungkulin para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay nagsisilbing proteksyon para sa mga maliliit na bagay na pwedeng pumasok sa loob ng ating mga mata tulad ng alikabok, dumi, or maliliit na insekto. Meron kasi itong parang automatic na defense mechanism na kapag merong dumikit sa pilik mata ay kusa ng pumipikit ang ating mga talukap para maproteksyonan ang ating mga mata. Tinutulungan din itong mapanatiling malusog at basa ang ating mga mata sa bawat pagkurap ng talukap. At nakakatulong din ng konti sa pag-filter ng mga sobrang liwanag na pumapasok sa ating mga mata. Kaya kung napapansin mo na nalalagas or nahuhulog yung mga eyelashes or pilik mata mo, ay dapat alam mo kung ano at bakit ito nangyayari. Pwedeng normal lamang ito pero merong mga pagkakataon na senyales na pala ito na merong problema sa iyong mata, balat, or kalusugan ng iyong katawan. Pero bakit nga ba naglalagas ang eyelashes? Una ay pinaka-basic, pwedeng normal lamang ito. Ang pilik mata kasi parang buhok natin ay dumadaan sa cycle na ito ay tumutubo at sa huli ay ito'y lalagas at tutubo ulit. Ayon sa mga pag-aaral ay pwede tayong malagasan ng 1 hanggang 5 pilik mata kada araw at wala dapat ikabahala. Pero kung marami-rami na ito at nagkakaroon ka na ng ibang simptomas tulad ng pangangate, pamumula at iba pa, ay dapat alamin natin kung ano nga ba ang tunay na nagkukos nito. Ang isa sa mga pinakamadalas na sanhi ng paglagas ng pilik mata ay ang pagkusot ng mga mata. Ang madalas na pagkuskus kasi ng mga mata ay pwedeng mag-cause ng pagkasira ng hair follicles ng pilik mata. Sa paulit-ulit na trauma dito ay pwedeng mabunot or humina yung pagkakapit ng mga pilik mata. Kaya mas mabuti na maiwasan ang pagkuskus ng mata kahit na makate. Mas mainam na gumamit ng cold compress para makatulong sa pangangate. Isa pa sa mga sanhi ay ang paggamit ng mga beauty tools tulad ng eyelash curler, mascara at fake eyelashes. Oo, nakakaganda nga ang paggamit ng mga curler, fake eyelashes at iba pa sa ating mga pilik mata. Pero kapag mali ang paggamit dito ay pwede itong makasira sa ating mga eyelashes. Sa paggamit kasi ng mga ito, pwedeng mas maging matigas or malutong yung natural na eyelashes na pwedeng mag-lead sa pagkasira na magkukos ng mas mabilis na pagbunot or pagkahulog nito. Ang pagkabit at pagtanggal din ng mga eyelash extension kung hindi maingat ay pwede ring mag-cause ng pagkasira ng hair follicles ng pilik mata. Pangatlo ay pwedeng maging dulot ito ng sakit na tinatawag na blepharitis. Ito yung pamamaga ng talukap or eyelids ng ating mga mata. May video na akong nagawa about blepharitis kaya panoorin nyo na lang. Kapag merong blepharitis ay pwedeng magkaroon ng pangangate, pamumula ng talukap at may crusting or yung parang dandruff sa pilik mata. Pwede itong dahil sa bacteria or overproduction ng oil sa mga oil glands ng talukap or eyelids. Dahil dito ay nagiging iritado yung balat sa paligid ng pilik mata na maaaring humina ang pagkapit ng mga ito. Kaya ang simpleng pag-shampoo or paghugas ng pilik mata at warm compress ay pwedeng makatulong dito. Pero kapag ito ay madalas at malala na, ay magpa-check up na kayo sa inyong mga ophthalmologist. Pang-apat ay pwedeng dahil sa allergic reaction mula sa mga skincare products at eye makeups.
Hindi kasi lahat ng produkto sa mata ay hiyang para sa lahat ng tao. Merong mga ilan na allergic sa mga ingredients ng mga iba't ibang eye products na ito. Ang allergic contact dermatitis kasi ay pwedeng mag-cause ng pangangate, pamumula at paglagas ng pilik mata. Kaya mas okay na itetest nyo muna yung mga products na ito sa isang mata at kapag nag-react dito ay itigil nyo kagad ang paggamit nito. Meron ding kondisyon na tinatawag na trichotillomania. Isa itong mental health disorder na nagkakaroon ka ng urge na bunutin or tanggalin ang iyong mga buhok, eyebrows at pilik mata. Madalas hindi nila ito namamalayan na ginagawa nila ito lalo na kapag sila ay stressed, kapag may anxiety at nabobored sila. Kapag paulit-ulit ito ay dapat nagpapa-check up sila sa mga mental health professionals dahil meron namang gamot at mga therapy na pwedeng gawin dito. Bukod sa mga sakit sa mata ay pwede ring maging systemic or galing sa katawan natin ang dahilan. Tulad kapag merong thyroid disorder, kapag merong hyperthyroidism or hypothyroidism. Kapag meron kasing imbalance sa thyroid hormones natin ay pwedeng maapektuhan ang balat, buhok at pilik mata. Kaya bukod sa paglagas ng eyelashes, kung meron ka pang ibang simptomas sa katawan tulad ng pagbago ng mood, ng timbang, or ng energy level ay mas maganda kung ma-check din ang iyong thyroid hormones. Pangpito ay maaaring nanggagaling ito sa kakulangan ng nutrisyon sa katawan. Ang ating mga buhok at pilik mata ay nangangailangan din ng nutrisyon tulad ng protina, iron, biotin, zinc, at iba pa. Kaya kung meron kang kakulangan dito, tulad kapag ikaw ay nag-crash diet or nag-vegetarian ka na wala kang supplements o may chronic illness ka tulad ng anemia na bumaba ang iyong iron, ay pwedeng numipis or malagas ang iyong mga pilik mata. Kaya dapat siguraduhin ang balanced diet at magpakonsulta sa inyong nutritionist para sa tamang supplement dito. Pati yung tinatawag na kulite or chalazion ay pwede ring mag-cause ng paglagas ng pilik mata. Maaari kasi itong magdulot ng iritasyon at pamamaga ng talukap na pwedeng mag-cause ng paglagas ng pilik mata. Mas madalas itong makita sa mga may oily skin at madalas gumamit ng eye makeups dahil pwede nitong mabarahan yung daanan ng oil mula sa oil glands ng ating mga talukap na pwedeng mag-cause ng kulite or chalazion. Kaya panatilihin na malinis ang inyong mga pilik mata at iwasan ng pag-share at paggamit ng mga expired na makeup. May video na rin ako about kulite at eye makeups na pwede nyo na rin panoorin. And lastly, kapag ikaw ay sumailalim sa chemotherapy ay pwedeng maglagas din ang iyong pilik mata. Dahil ang chemotherapy ay tumatarget sa mga mabibilis mag-divide na cells at kasama dyan ang ating mga hair follicles. Pero ang mabuti naman dito ay temporary lamang ito. At kapag tapos ng chemotherapy ay pwede nang tumubo ulit ang inyong mga buhok at pilik mata. Ngayon, kailan nga ba dapat mag-alala at magpatingin sa inyong mga doktor? Kung ang paglagas ng inyong mga pilik mata ay napakarami na at meron na itong ibang mga simptomas tulad ng pangangate, paghahapde, pamumula, ay dapat magpatingin na kayo sa inyong mga ophthalmologists. Huwag mo itong baliwalain para maagapan kagad kung ano yung dapat gamutin. Ang pilik mata ay hindi lamang pampaganda. Isa itong unang linya sa proteksyon ng ating mga mata. Kaya dapat inaalagaan din natin to para protektado tayo mula sa iritasyon at impeksyon. Kung may kilala kang naglalagas ang pilik mata, ay i-share nyo kagad ang video na ito sa kanila. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung bakit naglalagas ang iyong mga pilik mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.